Matagal na nating alam na may pera sa basura. Ang hindi natin alam, ang nabubulok at masangsang nitong amoy, may hatid pa palang grasya. Ang Payatas Dump Site sa Quezon City, isa sa pinakakilalang simbolo ng kahirapan sa ating bansa. Okay, pataas lang, bako! Sino ba naman ang makakalimot sa trahedya ng July 2000 nung ang 300 katao na nabubuhay sa basura o sa anino nito natabunan din ng gumuhong basura. Hanggang ngayon, marami pa rin ang dito nabubuhay. Pero may bagong nadiskubre na pakinabang mula sa tone-toneladang tambahan. Hindi lang pala pera meron sa basura. Meron din itong hatid na kuryente. Opo, sa basura may kuryente. At ito ang ginagamit sa plantsahan ng bayan ng Payatas. Naabutan pa nga namin na nakapila ang mga misis na ito ng Payatas. Dala-dala ang kanilang mga kabayo at sari-saring mga plantsa. Naisip namin na magkaroon ng ganitong tulong sa mga taong nangangailangan ng tulong at malaki rin bagay ito sa kanila. Nakakasave sila ng almost 200 pesos a month sa pagplantsa nila dito ng libreng kuryente. Pero paano nga ba nagkaroon ng kuryente ang basura? Ang nabubulok na basura may taglay na methane. Isang uri ng gas na pwedeng pagkuhanan ng kuryente. Pinokolekta ang methane mula sa tone-toneladang basura ng Payatas. Pinoproseso ito upang maging kuryente. Isa-pusa pa rin niya. Isa-pusa pa rin. Si Jen, malaki ang pasasalamat niya sa proyektong ito. Ang dati raw niyang electric bill na umaabot ng 5,000 piso, 2,000 na lang ngayon. Malaking pakinabang sa amin. Makatipid na ako ngayon dahil yung bill na ngayon darating, malalaman ko na kung ano. Umaasa ang mga nasa likod ng Biogas Emission Reduction Project ng Payatas na magbubukas ng pagkakataon ang proyektong ito para magkaroon pa ng ibang mapagkakakitaan ng mga taga rito. Malaking tulong rin para sa kalikasan kapag nabawasan ang paggamit ng kuryente. Lalo pat malaki ang nakukonsumong kuryente sa pamamalansya. Pero hindi ito pinoproblema ni Edna. Dahil ang gamit niyang uling sa pagluluto, ang saring ipinampaplansya niya. Antigo na nga raw ang gamit niyang plansya, 30 taon na. Tipid ka sa kuryente. Lalo pa sa ngayong panahon na ito, napakataas ng kuryente, wala na nga tayong kinikita. At para raw mas dumulas ang kanyang plansya at mas mapapagaan ang kanyang trabaho, ipinapatong niya ang plansya sa dahon ng saging. Yung dahon ng saging, talagang kainaman yan kasi yung damit ba hindi didikit sa plancha. Mas maganda kasing pag ganyan mo, talagang madulas. Pagkatapos naman niyang gamitin, kinikis-kisan ng kandila. Yung hindi siya kalawangin ng gusto. Pa-high-tech na ng pa-high-tech ang mga plancha. May plancha na may built-in sprayer. Meron pang steam iron. At ito raw ang uso ngayon, garment steamer na mukhang vacuum. Alisa ako. Ang teacher na si Arnel, mahabang nilalakad at binabiyahe araw-araw bago makapasok ng eskwela. Parang pawis-pawis talaga dahil yung pinanggalingan ko medyo may kalayuan yung nilalakad. Sa natin naman, kung siksikan, nagsusok na yung uniforme namin. Kaya't lagi siyang may baong plancha. Bago siya dumiretso sa eskwela, nakikiplansya muna sa bahay ng kanyang co-teacher. Pagka pumapasok ako, may mga pangyayari na talagang hindi maiiwasan yung nabubusot yung damit.
kailangan na nakikita ng bata na ikaw nasa maayos na kasuotan. Lalo guro ka, modelo ka para sa kanila. Ang mga laundry shops naman, heavy duty ang gamit nilang plancha. Flat work ironer ang tawag nila rito. Isinusubo na lang ang mga kinakailangang planchahin, katulad ng mga bedsheet. Sa loob lang ng ilang minuto, lalabas na lang ito na planchado at nakatupi pa. Meron siyang parang pinaka-guide, yung roller siya ron sa loob. Yung mga roller, yun ang mainit eh. Pag dumaan doon yung linen, napaplat siya mabuti at nape-press siya. Mas mabilis kasi ang productivity ng mga tao namin mataas na productivity ang nakuha nila. Kaya ang efficiency ng planta namin, maganda. Ang plancha, hindi lang daw nito kayang unatin ang lukot ng mga damit, kundi pati na ang mga gusot sa buhay ng tao. Mula nung nabiyuda si Aling Alicia, ang ipinantaguyod niya sa kanyang mga anak, ang kanyang pagiging planchadora. Gusto ko kasi makapag-aral ang mga anak ko. Kaya yan ang pinili kong trabaho na magpa-plancha. Kasi araw-araw ang sweldo. Pero sulit ang lahat ng kanyang pagod. Honor student ang kanyang mga anak. Ang 2 sa 3, nakapagtapos na ng kolehiyo. Natutuwa rin ako sa kanila kahit mahirap na. Nang dahil sa basura, nagkaroon ng mapagkukuhanan ng kuryente ang mga tiga-payatas na nagagamit sila ngayon sa pagpaplansya. Kung minsan talaga, kung titignan lang natin ng mabuti, ang bawat problema pwedeng manganak ng solusyon.